mahihiya tayo no, sa ginawa nila. No? Pero natutuwa po tayo, baliktad po eh. Natutuwa po tayo kasi dyan lang po kami makakabawi. Hindi namin masabi yan ng harap-harapan yung mga sinasabi niyong taga-ibang bansa eh. Dahil hindi naman nagpapakita ng harap-harapan yung mga yan sa mga tao eh. Kahit san katutakan nagrarally dito, bingi po sila, hindi po sila nakikinig. Okay. Yan yung sinasabi natin. Kala niya, no, nagsumbong pa sa pulis. Kala, di tumagal lang lalo yung pagsigaw-sigaw sa kanya. Yan, shame on you. Tapos pinagmumura po siya ng mga Pilipino ron. Yan po yung legacy nyo, no? Bagamat nakakarating kayo sa iba't ibang bansa, at yan po, hindi po matitigil yan hanggang wala pong ano yan, wala pong katapusan yan, Auntie Claire. Akala mo 2020 tapos na si BBM, tapos na rin yung pambubos ka sa'yo ng mga Pilipino. Akala mo babalik ka pa sa dati. Kada may pera ka, marami kang pera, mag-abroad ka, may makakita sa'yo ng Pilipino. Kala mo magpapapicture sa'yo. Yan ang sasabihin sa'yo. Mumurahin ka, hanapan ka ng mga ninakaw ng mga kaalyado nyo. Oh. Ganyan po ang bawi sa inyo. Tayo, mga kapatid, tayo nagsisikhay, tayo mga napapagod sa katatrabaho. At the end of the day, yung pagod po natin, yung galit natin, matutulog tayo ng payapa. Sila po, lahat yung mga yan, papalapit yung 2028. Nakita nyo po ba si Dilima at saka si si Dilima at saka si anong pangalan nun? Si Luistro, kung paano magdasal, taimtim na taimtim eh. Parang ang pinapanalangin nila, Lord, sana po makonvict si BP Sara para po manahimik kami. Mananahimik sila kasi walang magkakaso sa kanila kung kaalyado pa rin nila eh. Pero sa totoo lang po, wala na po kaming, kahit po, handa na rin po kami, kahit po si BP Sara makonvict ninyo, si BP Sara hindi makatakbo sa 2028, meron na po kaming Duterte pa na nariyan, si Basti. At susuportahan natin. Ang pagkakamali ninyo, akala ninyo, sa sobrang pasakit ninyo sa mga Pilipino, no? Kayong mga nagkakampihan ngayon, baka akala ninyo sa sobrang ginawa ninyo sa mga Pilipino, iboboto namin alinman sa mga susunod. Sa tingin nyo, pag hindi na pwedeng tumakbo si BP Sara, ang iboboto namin ay si Raffy Tulfo, Erwin Tulfo, si Leni Robredo, o kaya si Bam Aquino, at saka itong napaka 1% na si Hontiveros, Kiko Pangilinan. Akala ninyo yan ang iboboto namin presidente? Matapos ng lahat ng gawin ninyo sa mga Duterte, kay Senator Marcoleta, at sa mga kaalyado kay Bato, at lalong-lalo na kay Tatay Digong, sa tingin po ba ninyo, ang iboboto namin yung mga patatakbuhin ni Trillanes, yung patatakbuhin ni BBM? Utot nyo! Alam nyo kung anong ginawa ninyo? Yung isang malakas na relihiyon na hindi nakikialam sa politika. Ang pamumulitika sa kanila, ang politika sa kanila, nagbibigay po, no? Nagbibigay lang po ng guide na eto yung mga iboboto ng mga Iglesia ni Cristo. Ganun lang po. Pero ngayon, hindi pa po, sa tingin niyo po ba, hindi po direktang makikialam ngayon yung mga Iglesia ni Cristo sa ginawa po ninyo? Sa tingin niyo, mananahimik po, hindi tatahimik na po yung mga nilusob ninyong KOJC dun sa Davao at sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Dalawang malalaking religious group na solid po kung bumoto. Sa tingin nyo, iboboto niya si Risa Hontiveros. Ina-isolate nyo lang po yung sarili ninyo. Mga Tulfo brothers. Hindi po. Alam na po ngayon
na ngayon pa lang, sino man ang patakbuhin ninyo, magiging tuta lang po. Sino man ang patakbuhin nyo, magtutuloy-tuloy lang po to. Tutuloy-tuloy lang po yung pangungutang ng record-breaking na pangungutang. Tutuloy-tuloy lang po yung walang proyekto, pero napakalaki po ng pondo. Tuloy-tuloy lang po yan. Tuloy-tuloy lang po yung pagbebenta ng mga ari-arian ng gobyerno. Yan po. Ano man ang mangyari kay BP Sara, hindi po natin matitiyak dahil hindi na po natin alam kung ilang pang Judas ang meron dyan sa Senado. Ano man po ang mangyari kay BP Sara, hindi man siya makatakbo, hindi natin iboboto yung kandidato ni BBM, ni Trillanes, ng mga Dilawan, Kakamping, Makabayan Black. Kahit pa sabihin yung mga tulfo yan, kilala na namin yung mga magkakakampi. Hindi na kayo makakaisa pa. Ano man ang mangyari dyan sa impeachment na yan. Hanggang ngayon po, wala pa rin po silang malinaw na bintang. Bintang wala pa po silang malinaw na bintang. Ano pong bintang nila kay Mary Grace Piatos? Alam niyo po, tayo, magtotohanan tayo. Pag meron kayo nababalitaan na natigok, ang taguri nyo, corn beef. Sino pinasasalamatan ng mga tao? Si Mary Grace Piatos. Hindi po ba? Ngayon yan yun. Ang problema dito sa mga to, ipinansisira ninyo kay BP Sara. Samantalang gustong-gusto namin. No? Gustong-gusto namin yung akala ninyo, masisiraan nyo si BP Sara. Halimbawa, yung sinasabi nyong nananapak, violente si BP Sara. Gustong-gusto naming sapakin kayo ni BP Sara. Lahat na magnanakaw. Yan ang gusto namin, masapak kayo ni BP Sara. Kala nyo na ano kami? Ang akala ninyo, yan, kala nyo ba yung nakakahiya yung mga Pilipino sa Canada sa ginawa nila sa presidente natin? Natutuwa po kami. Natutuwa kami. Lahat po ng paninira ninyo, war on drugs. Sisira nyo yung war on drugs. Pucha, kaya nga sumikat si Tatay Digong, hindi lang po sa Pilipinas. Kaya po sumikat si Tatay Digong sa buong mundo dahil sa war on drugs niya. Tapos yan yung papansira nyo sa mga Duterte. Natutuwa po kami. Yan po ang katotohanan. Hindi po kayo nakakasira kay BP Sara. Mary Grace Piatos kayo ng Mary Grace Piatos. Baka pag balang araw, pag si Mary Grace Piatos ay magpapahinga na, baka mabigyan pa ng award yan Di ba? Sa totoo po, alam na po ng mga Pilipino yan, hindi nyo po maipansisira yan. Confidential Fund, Mary Grace Piatos, hindi po yan kasiraan kay BP Sara. Wala naman talaga kayong demanda Hindi nyo nga masabi na nagnakaw si BP Sara Paulit-ulit. Confidential Fund, Mary Grace Piatos. Pinagbantaan ng Pangulo. Kala nyo ba nagagalit kami? Bakit niya pinagbantaan ng Pangulo? Una, kahit na ano pong katkong ninyo, alam na alam po namin na sinabi po yan ni BP Sara dahil po siya ay galit na galit at siya po ay natetreten yung buhay niya. Ulitin ko na naman for the millionth time. Sinabi po ni BP Sara, tinanong siya, BP Sara, kumusta po yung inyong security? Dahil nung panahon na yan, tinanggalan po siya ng Vice President Security Group. Tinanggal po ang Vice President Security Group. Binalik na uli siya sa PSG. Tinanggalan din yung mga kanyang mga pulis.
nga nagbabantay sa kanya. Yung mga handpick niya ng mga pulis, yung mga pinagkakatiwalaan niya, tinanggal din bilang security niya. Oh. Kaya po para yan, yung tanong na yun sa kaligtasan ni BP Sara. Si BP Sara po ang nag-aakusa na siya ay gugurgurin. Binabaliktad niyo yung sitwasyon eh. Ang problema ninyo, hindi po yung hindi bayarang media ang nagpapasya na ng mga kwento. Kaya na pong palabasin yung tunay na kwento. Ang tunay po na kwento, ang may threat sa buhay at that time. Kaya yun po ang tanong, si BP Sara. Kaya sabi ni BP Sara, magurgur man nila ako, may kinausap na ako para maghiganti. Hindi po yan threat, paghiganti yan. Kung siya ay gugurgurin. Alam nga namang gurgurin pa yung mga yan, sirang-sira na nga. Bakit pa? Si BP Sara pa ba? Maghihintay na lang po si BP Sara. Hindi nyo nasiraan yung mga Duterte dahil number 1 pa rin si BP Sara kahit na anong mangyari. Kayo ang sirang-sira sa tao. Kahit saan kayong bansa ngayon, subukan yung lumabas katulad ng ganyan. Lumalabas kayo maglalakad kayo. Pagmumurahin kayo. Akala mo antikler, tapos na yan. Pagtapos na yung termino ni BBM, kahit may pera ka, pupunta ka sa ibang bansa, magtatago ka pa rin pag nakakita ka ng Pinoy. Kasi, baka kantsawan ka na at that time. O ano nahita mo? Ang yaman mo siguro, antikler, pasyal-pasyal ka. Para ko na nakinikinita. Kung paano kung eto, pinaulanan kayo ng mga mura, ganun na po habang buhay kayo. Kamumuhian. Tapos, ang malupit pa dito, eto po yung malupit eh. Yung mga naghabol sa mga magnanakaw, yung mga maghabol sa magnanakaw, yun pa po yung kinakasuhan katulad ni Marcoleta, katulad po ni Mike Defensor. Galit na galit sila kay Marcoleta at kay Mike Defensor. Bakit po kay Marcoleta? Alam naman natin eh. Siya yung nagpasimuno talaga nung kinol niya si BBM eh. Kasi sabi ni BBM, mahiya naman kayo. Sabi ni Marcoleta, ayos yung Pangulo mahiya daw. Ilalabas ko mga walang ya. Tapos pinigilan nyo si Marcoleta, halatang-halatang. Ngayon kakasuhan nyo naman. Speaking